na wrong turn sa baryo ng mga aswang. Nakatago sa madamong lugar ang kotseng sinasakyan ng magbabarkadang Adrian, Bernard at Paul. Tahimik silang nakikiramdam sa paligid. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang patingin-tingin sa labas ng bintana. Namumutla rin ang kanyang mukha at panay ang pakawala ng malalalim na paghinga. Ano ka ba, Adrian? Kumalma ka nga. Pati ako naawa sa lakas ng nervyos mo eh. Inis na saway ni Bernard sa kaibigan habang pinipilit naman niyang maging matapang. Sino ba naman hindi kakabahan at matatakot? Napunta tayo sa lugar ng mga aswang at hindi natin alam kung paano tayo makakaalis dito. Paano ba tayo napasok sa gulong ito? Kanina pa tayo nahabol ng mga aswang eh. Nakita niyo ba itsura nila? Sabik na sabik sila makatikim ng tao. Ayoko maging pagkain nila. Umalis na tayo dito. Galit na sabi ni Adrian. Kahit pabulong ang pagsasalita, ay ramdam pa rin ang galit sa tono ng boses nito. Umimik na kayong dalawa. Itikam nyo na yung mga bibig nyo kung ayaw nyong maging pagkain nila. Kampante namang sabi ni Paul sa dalawang kaibigan. Bilib din ako sa iyo, Paul eh. Mula nang naligaw tayo sa lugar na ito, hindi pa kita nakitang natakot sa mga aswang na yun. Kahit nakakatakot ang itsura nila. Halos masira na nga nila yung sasakyan natin eh, dahil sa kakahabol sa atin. Tingnan mo yung bubong ng kotse oh, nayupi na. Napakalakas nila. Isang talon lang nila, parang kaya nilang magwasak ng bakal. Pero hindi mo lang kita nakitang natakot. Parang gusto mo pang sumugod sa kanila eh. Ano bang ilalaban mo dun? Mahabang litanya ni Adrian. Kapag nasa delikado kang sitwasyon, hindi mo dapat pairali ng takot dahil hindi ka makakapag-isip ng tama. Puro takot na lang ang naiisip mo. Sagot ni Paul. Pagkatapos ay inihilig na niya ang ulo sa sandalan ng upuan at itinakip sa mukha ang kanyang sombrero. Ganun lang ang sasabihin mo, tapos matutulog ka na lang? Sabi pa ni Adrian. Palipasin natin ang gabing ito para manatili tayong buhay. Bukas, pag lumiwanag na, saka tayo aalis. Itulog mo na lang yung takot mo, Adrian, para bukas may lakas kang harapin yung mga aswang. Sabi uli ni Paul sa kaibigan. Napailamos na lang ng mukha si Adrian gamit ang kanyang palad. Ikaw, Bernard, matutulog ka na lang din? Baling niyang tanong sa kaibigan. Matulog ka na, Adrian. Ako magbabantay ngayong gabi. Hindi naman tayo makikita ng mga aswang dahil naitago kong mabuti sa mga damo ang kotse. Pero kailangan may magbantay pa rin para malaman natin kung mayroong paparating na panganib. Mahirapan tayong kumilos kapag madilim. Mauubusan lang tayo ng gasolina. Bukas na tayo babawi. Sabi ni Bernard habang nakikiramdam sa paligid. Ewan ko sa inyong dalawa. Parang malulusaw na ako sa kaba pero kayo, relax lang. Wow man, how to be you po? Gigil na sabi ni Adrian. Nakakarindi na ang boses mo, Adrian. Kahit pabulong ka lang magsalita, natutulig ang tenga ko. Napakadaldal mo. Alam mo bang malakas ang pandinig, pakiramdam at pangamoy ng mga aswang? Kaya kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. Baka ikaw pa maging dahilan para makita nila tayo dito eh. Sabi uli ni Paul na lalong nagpakabog sa dibdib ni Adrian. Napapansin ko, Paul. Kanina ka pa pala sabi sa amin ng tungkol sa mga aswang. Ngayon naman, kakayahan nila ang sinasabi mo. Nakaka-relate ka ba sa kanila? Nung una, may sumalakay sa atin. Sinabi mo agad na aswang sila. Dapat na ba akong kabahan sa'yo? Tanong ni Adrian sa kaibigan. Napatanggal naman ang sombrero sa mukha si Paul at hinarap niya ang kaibigan. Tiningnan niya ito ng matalim. Pagkatapos ay biglang sinakal sa leeg. Kanina ka pa ha? Para kang baklang putak ng putak eh. Ikaw kaya umamin sa amin. Bakla ka ba? Hindi na nakatiis si Bernard sa pag-aaway ng dalawang niyang kaibigan. Pareho niyang hinawakan ng mahigpit ang buhok ng mga ito. Tumahimik na nga kayong dalawa. Hindi ba talaga kayo papaawat? Pag-uuntugin ko yung ulo niyong dalawa eh, para lang manahimik kayo. Saka palang tumigil ang dalawa at nanahimik matapos magalit si Bernard. Ito kasi si Adrian eh, buwisit. Dinaig pa siya ng lolo niya pagdating sa mga pag-alam sa mga halimaw sa bansa. Parang ipinanganak lang kahapon ng kaibigan mong yan eh.
Samantalang lahat ng impormasyon tungkol sa aswang ay nasa internet na. Napag-iiwanan pa ng kaalaman. Palagi namang online. Puro babae kasi nilalandi. Gigil na sabi ni Paul. Tama na sabi! Sigaw ni Bernard. Lahat sila ay natigilan ng biglang may kumaluskos. Malapit lang sa kinaroroonan nila. Kasunod nun ay ang pag-atungal ng isang aswang. Buisit! Inis na sambit ni Paul. Kagad naman sumutsot si Bernard para sabing tumahimik lang sila. Nakiramdam sila sa paligid. Tinalasan lang nila ang pandinig dahil wala silang maaninag sa dilim ng gabi. Narinig nila ang mga kaluskos na tila may tumatakbo. Kung saang-saang direksyon nila naririnig ang ingay. Napapaligiran na nila tayo. Bulong ni Paul. Napasuksok na lang sa kinauupuan si Adrian dahil sa sobrang takot. Mukhang naamoy tayo. Pero hindi nila matukoy kung saan tayo nagtatago. Masasabi ko ligtas pa rin tayo dito pero huwag na tayong gagawa na kahit anong ingay. Dagdag pa ni Paul. Tumahimik lang silang tatlo. Pero dahil sa kaba ni Bernard, hindi niya sinasadya na matamaan ng kamay ang busina. Gumawa ito ng malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa gubat na kinalalagyan nila. Shit! Bulalas ni Paul. Pigilang hininga nila habang naghihintay na mangyayari. Maya-maya ay narinig nilang muling umalulong ang isang aswang na nasa malapit nila. Pagkatapos ay sinagot ito ng isang alulong mula naman sa malayo. Tumahimik ulit ang paligid ng ilang minuto. Pagkatapos ang sagutan yun ng mga aswang, matapos ang ilang minuto ay biglang naalarma si Paul. Mukhang alam na nila kung nasaan tayo. Pakiramdam ko, susugurin nila tayo ng sabay-sabay. Isarado mo ng bintana, Bernard. Ihanda mo na ang makina ng sasakyan. Sabi ni Paul. Paano mo nalalaman ang lahat ng yan, ha? Nagtataka na namang tanong ni Adrian. Tingnan mo ang paligid. Sabi ni Paul sa kaibigan. Kaagad namang napatingin si Adrian sa paligid. Nakita niya ang mga nagliliyab na pulang mga bilog na nakalutang sa ere at gumagalaw pa. Nagpapatay sindiri ng mga ito. Ano yung mga yan? Kinakabang tanong ni Adrian. Mga matayan ng aswang. Seryosong sagot ni Paul. Lalong natakot si Adrian at nataranta na. Halos ugay na niya ang upuan ng kaibigang si Bernard. Umalis na tayo dito. Ayoko mamatay dito nang wala kalaban-laban. Eto na nga ini-start ko na yung makina, oh. Kagugulo nyo kasi. Sagot ni Bernard. Gusto mong may gawin? Lumabas ka tapos kalabanin mo yung mga aswang. Utos ni Paul. Nainis naman si Adrian sa sinabi nito. Galit niyang tiningnan ng kaibigan. Kanina mo pa ako tinitira. Nakakainis ka na, ha? Oo, nagsisimula na naman kayong dalawa eh. Saway ulit ni Bernard. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Umapit kayo, ha? Sabi nito sa mga kaibigan. Pinaharurutan niya ang sasakyan papunta sa kalsada. Nakita nila ang pagkabigla ng mga aswang na nakaabang lang sa kanila. Gulat na gulat ang mga ito nang makita silang tumatakas. Ayan na! Nagsisitakbo na sila! Sinusundan na nila tayo! Bilisan mong pagmamaneo, Bernard! Sigaw ni Adrian. Ikaw na lang kaya mag-drive dito! Sagot naman ito. Rock and roll! Kung wala kang may tutulong sa paglaban sa mga aswang, iyuko mo na lang yung ulo mo para hindi nila matagpas ng mahaba at matutulis silang kuko. Tumatawang sabi ni Paul. May nakakatawa, Paul. Ano akala mo sa akin? Hindi makakapatay ng aswang? Humanda sila sa akin. Pagmamalaki naman ni Adrian na lalong ikinatawa ni Paul. Nabigla sila nang may kumalubog sa bubong ng kotse. Na naman? Gusto-gusto talaga nilang umangkas sa bubong ng kotse ko, no? Akala nila papayagan ko sila. No way! Matapos sigawan ni Bernard na kumapit ang mga kaibigan, mabilis niyang inihinto ang sasakyan. Kitang-kita nila na tumilapo ng aswang na nasa bubong. Nahulog ito sa kalsada. One down! Sabi pa ni Bernard. Parang hindi. Ha?
Sabi naman ni Adrian. Nakita nilang tumayo ang aswang at tumarang pa sa kanilang daraanan. Yan ang gusto mo Di mo naman sinabing magpapakamatay ka pala eh. Akala ko ibababa lang kita. Di sige, magbibigyan kita. Sigaw ni Bernard sa aswang. Pinaandar niya uli ang sasakyan at hindi nagdadalawang isip na sagasaan ng halimaw. Ramdam pa nilang ginulungan ng kotse ang katawan ng halimaw. Nice! Natutuwa namang sabi ni Paul. Pero nang mapatingin siya sa unahan ng kalsada, napailing siya nang makitang may nakahaning ng mga aswang. But not nice! Banggain mo, Bernard! Utos niya sa kaibigan. As you wish! Itinodo ni Bernard ang pagpapatakbo ng sasakyan at binangga nga ang mga aswang na walang takot sa pagharap sa kanila. Pinagtulungan ng mga aswang na pahintuin ang kanilang sinasakyan. Itinutulak nila ang kotse para hindi makausad. Pilit namang lumalaban si Bernard pero hindi na niya napigilan ang pag-usok ng makina. Visit ng mga aswang Bakit ang lakas nila? Ano bang gagawin natin ngayon? Takot na sabi ni Adrian. No choice. Sira na ang kotse. Kailangan natin lumabas at lumaban sa kanila kung gusto pa natin mabuhay. Sabi ni Paul na naghahanda ng lumabas. Ano? Paano natin lalabanan yung mga halimaw na yan? Wala man lang tayong armas. Hindi man lang tayo nakapaganda. Angal ni Adrian. Makakapaganda ba tayo? Di na nga natin alam na mapupunta tayo sa lugar na ito eh. Malay ba nating naligaw na pala tayo ng daan? Tara na! Lumabas na tayo! Baka mamaya sumabog pa yung makina. Batusta ba tayo dyan? Kung ayaw mong bumaba, Adrian, bahala ka! Sabi naman ni Bernard. Seriously? Napatingin pa si Adrian sa labas. Nakita niya mga aswang na kinakalampag ang bintana at pinto. Pilit nilang binubuksan ang sasakyan. Galit na galit ang mga ito. Halos isubsob na nga ng mga aswang ang kanilang mukha sa salamin ng bintana. Nakita pa ni Adrian ang malapot na laway na tumutulo mula sa bibig ng mga ito. Napakahaba naman ng mga pangil nila. Nagtututbrush kaya sila? Baka matetano ko pag bumaon sa laman ko yung mga pangil na yun. Tetano? Ano bang ngipin nila? Kinakalawang na pako. Sabi naman ni Paul. Kumuha siya ng tiyempo para makalabas ng sasakyan. Nang wala nang nakaharang sa katapat ng pintuan, agad niya itong binuksan. Sinipa niya ang sumasalubong sa kanyang aswang. Pinagsusuntok niya ang iba pang aswang para hindi makalapit sa sasakyan. Lumabas na kayo! Sigaw niya sa mga kaibigan. Dali-dali namang lumabas ang dalawa. Kaagad na pumesto si Adrian sa likod ni Paul habang si Bernard ay pinagbababaril na ang mga aswang na sumusugod sa kanila. Wow! Di mo sinabing may dala ka palang barrel parts! Sabi pa ni Paul. Saan ka pupunta ngayon? Tanong naman ni Adrian. Kung saan ligtas, basta takbo lang tayo! Sigaw uli ni Paul pagkatapos ay tumakbo na papunta sa kakahuyan. Tara na! Uy, hintay! Inis na sigaw ni Adrian. Mabilis nang sinundan ng kaibigan. Palingon-lingon pa siya para tingnan kung nakasunod sa kanila si Bernard. Tumakbo lang kayo! Nasa likod nyo lang ako! Huwag nang lumingon-lingon! Matatapa ka pa niyan eh! Sigaw sa kanya ni Bernard. Biglang napasubsob si Adrian sa likod ni Paul. Ano ba? Bakit ka uminto? Naghahanap ako ng pwedeng pagtaguan eh. Talaga ba? Makakita ka sa ganito kadilim na lugar? Tanong ni Adrian. Hindi na sumagot si Paul dahil nakakita na siya ng isang kuweba. Doon tayo, bilis! Oo, bilisan nyo! Kasi nakasunod na sila! Sabi naman ni Bernard. Madapa-dapa sa pagtakbo si Adrian, kaya nagtataka siya kung paanong nakakatakbo ng maayos si Paul na parabang nakakakita ito sa dilim. Pagkapasok nila sa kuweba, kaagad na inilabas ni Adrian ang dala niyang asin sa backpack. Oh, ano yan? Tanong ni Paul sa kanya. Asin? Alam ko! Anong gagawin mo dyan? Tanong uli ni Paul. Hindi mo ba ito nabasa sa internet? Panlaban ito sa aswang. Nagdadala talaga ako nito kahit saan ako magpunta. Ilalagay ko ito sa harapan ng kuweba para hindi sila makapasok. Sabi ni Adrian. Ingot, magsasayang ka lang ng asin. Isang dakot lang naman ang dala mo eh.
Itago mo na lang yan sa bag at gamitin kung kailan kailangan. Sabi ni Paul. Paano kung masukol tayo ng mga aswang na yon? Ay, oo nga pala. Nakakalimutan kong magaling kang makipaglaban kasi basagulero ka. Pero paano naman kami ni Bernard kapag naubos ang bala ng baril niya? Galit na hinigit ni Paul ang damit ni Adrian at pinagsabihan ito. Anong tingin mo sa akin? Nang-iiwan na kaibigan? Ayusin mo nga yung pag-iisip mo ha. Kahit mamatay ako dito, ililigtas ko kayo. Naintindihan mo? Oo, nag-aaway na naman kayong dalawa eh. Ireserba nyo na lang yung lakas nyo para makipaglaban sa mga aswang. Hindi kayo magkalaban dito. Magkakampi kayo. Saway uli ni Bernard sa dalawa. Umupo muna tayo at tumahimik. Maghintay tayo ng umaga. Mahirap kumilos kapag gabi na. Bakit ba kasi napunta tayo dito eh? Galit na sabi ni Adrian. Pasensya ka na. Sinundan ko lang naman yung ways eh. Alam ko tama yung kalsadang pinupuntahan natin. Di ko lang alam bakit tayo naligaw. Sagot ni Bernard. Ano? Nabago yung kalsada? Ganon? May nilikuan tayo. Natatandaan mo ba, Bernard? May magkasangang daan. Kumaliwa ka. Sabi ni Paul. Ha? Ako nagmamaneho, Paul. Pero wala ako nakita na kasangang daan. Parang naalala ko nga rin na may nilikuan ka. Pero hindi ko nga pinansin kasi alam ko may sinusundan kang ways eh. Waste of time talaga yan, oh. Sabi naman ni Adrian. Hayaan nyo na. Wala naman tayong magagawa eh. Nandito na tayo. Bukas ang kailangan lang natin gawin ay kung paano makakalis dito. Kailangan natin maayos ang kotse bukas. Kaya matulog na kayo. Ako na magbabantay. Sabi ni Paul sa mga kaibigan. Paano naman tayo makakatulog sa ganitong lugar? Wala nang mahigaan, malamok pa. Angal na naman ni Adrian. Napaismid na lang si Paul. Paano ba matulog ang kuba? Di siyempre nakapikit. Sagot ni Bernard. Yun ang gawin mo, Adrian. Matulog ka na, kagaya ng kuba. Baling ni Paul sa kaibigan. Hindi rin nagtagal ay nakatulog na si Adrian. Napatawa na lang ang dalawa nang marinig nilang humihilik na ito. Makaangal, wagas. Pero nauna pang nakatulog. Sabi ni Bernard. Naghanap na rin siya ng magandang pwesto. Pagkatapos, nagsimula ng matulog. Nginitian pa niya ang sinabi ni Paul bago tuluyang nahimbing. Kung wala lang tayo sa ganitong sitwasyon, sarap iprank yan si Adrian eh. Sarap iwan dito sa gubat. Sinabi mo pa. Nagising si Adrian dahil sa ingay ng paligid. Madilim-dilim pa kaya wala pa siyang makita sa labas, maliban sa mga punong hinahangin. Hinagilap niya ng tingin ng mga kaibigan. Napansin niyang wala si Paul. Dali-dali niya ginising si Bernard. Bernard, gising! Gumising ka! Oh, bakit? Sarap ng tulog ng tao eh oh. Ano na naman pa problema mo? Wala si Paul. Mukhang iniwan niya tayo. Kabadong sabi ni Adrian. Kagad naman tiningnan ni Bernard ang pwesto ni Paul. Napabangon siya na makitang wala nga roon ang kaibigan. Oh, saan naman yun nagpunta? Alam niyang papatayin siya ng mga aswang kapag umalis siya dito eh. Baka naman umihi lang. Masyado ka namang kabado, Adrian oh. Sabi niya, pero hindi may kakailang kinakabahan din siya. Sana nga umihi lang pero kinakabahan talaga ako eh. Paano kung... Hindi na naituloy ni Adrian ang sasabihin dahil bigla silang nakarinig ng malakas na ululong ng aswang na para bang huling sigaw na niya ito. May aswang pa sa baligid. Anong gagawin natin? Ano ba ang dala mong panlaban maliban sa asin? Tanong ni Bernard. Kinalkal naman ni Adrian ang dala niyang bag. Nakita niya ang keychain na may nail cutter. Mayroong maliit na kutsilyo ang nail cutter. Ito lang ang meron ako eh. Sabi niya kay Bernard. Ano ba? Di pa yun makakaputol ng kuko ng aswang eh. Habang nag-uusap ay nakarinig sila ng kaluskos na para bang may naglalakad papalapit sa kanilang kinalalagyan. Mabilis silang napatayo. Naitutok agad ni Bernard ang baril habang nagtataka. At nagtataka siya kung sino ang lumapit sa kuweba. Dumampot naman ang bato si Adrian at nakaamba na ito sa papalapit.
Muntikan na nilang atakihin ang pumasok sa kuweba. Mabuti na lang at nakilala nila ito kaagad. Paul! Halos sabay na sabi ng dalawa. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Bakit ganyan ang pormahan ninyo? Tanong ni Paul nang makita ang dalawa na handa na sa pakikipaglaban. Napatawa siya saglit pagkatapos ay inilapag ang 3 kahoy na isang dipaang haba. May tulis ang magkabilang dulo nito. Akala namin aswang ka eh. Sabi ni Adrian. Napatingin naman ng makahulugan si Paul sa kaibigan. Bigla naman nagsalita si Bernard, kaya napigilan nito ang pag-init na naman ng ulo ng kaibigan. Akala niya kamo nang iwang ka na. Ang tagal na natin magkakaibigan. Pinag-iisipan niyo pa rin ako ng masama. Sabi ni Paul. Naupo siya saglit sa isang sulok at tumingin sa labas. Maraming aswang nagkalat sa lugar na ito. Palagay ko, ang buong lugar ay mga aswang ang naninirahan. Kumuha ko ng kahoy para gamiting sandata kasi wala tayong dala kahit na ano. Pag-aralan yung gamitin yan. Itinuro niya sa mga kaibigan ng kahoy na ibinaba niya sa lupa. Kinuha naman kagad ni Bernard ang isa at sinimulan ng pag-aralan ng paggamit nito. Sakto lang ang gaan at haba nito. Hindi tayo mahirapan sa paglaban gamit ito. Mabuti, naisip mo to, no? Bakit pala puro dugo yung damit mo? Puro ka rin sugat sa braso. Saka yung isang kahoy, may mancha na rin ng dugo. Napalabang ka ba sa aswang kanina? Tanong ni Adrian. Sa malamang, alam nga naman sa tao ko nakipaglaban. Kau talaga, Adrian, no? Hindi ko alam kung nag-grade 2 ka eh. Banatin mo nga yung katawan mo. Subukan mong gamitin yung kahoy na dinala ko. Baka mamaya yung kahoy pa yung lumaban eh, at ikaw ang gawin niyang sandata. Parang hindi mo mabubuhat yung kahoy dahil sa kapayatan ng katawan mo eh. Malakas ka naman kumain ng kanin. Sabi ni Paul na may kasamang pagbibiro. Nakasimangot namang sinunod ni Adrian ang sinabi ng kaibigan. Inabutan na sila ng pagsikat ng araw sa pag-iinsayo. Tumayo na si Paul mula sa pagkakaupo at inaya na ang mga kaibigan. Handa na ba kayo? Kailangan na natin bumalik sa kotse. Kailangan na nating maayos yun dahil parang wala nang ibang paraan para umalis tayo dito. O sige, tara na. Sagot naman ni Bernard. Kinakabahan ako. Sabi naman ni Adrian. Pinagtinginan siya ng dalawa kaya dinugtungan niya ang sinabi. Pero lalaban ako, no? Ano pa ba? Akala ko gusto mong maiwan dito sa kuweba eh. Pangaasar uli ni Paul. Nagsimula na silang maglakad pabalik ng kotse. Nakarating na sila sa kalsada pero walang aswang ang sumagupa sa kanila. Nakapagtataka, wala sila. Walang sumalubong sa atin. Natakot na bagad sila sa sandatang kahoy na to. Sabi ni Adrian na halata ang boses na nagkukunyaring tapang. Baka bumalik na sila sa lugar nila. Mas okay na yun para may oras tayo makalis kagad dito sa lugar na ito. Sabi naman ni Bernard. Pagkarating nila sa kalsada kung saan naiwan ang sasakyan, nabigla sila nang makitang wala na doon ang kotse. Oh, nasaan na yung kotse ko? Inis na sabi ni Bernard. Mukhang sinadya nilang kunin para hindi na tayo makalis dito. Kaya pala walang umatake sa atin. Matalino rin ng mga aswang na yun ah. Naisip nilang kapag wala tayong sasakyan, maghahanap tayo ng ibang paraan para makaalis. Panginting-ngiting sabi ni Paul. O tapos, aasahan nila mapupunta tayo sa lungga nila. Tapos, susuko na tayo. Hindi na uy. Maglakad na lang tayo hanggang makabalik tayo sa magkasangang daan. Palagay ko, yun talaga ang salarin eh. Isa yung trap. Sabi naman ni Adrian. Malayo-layo na yung lugar na yun, no? At hindi ko alam kung saan na ba yung daan pabalik. Parang magkapareho magkabilang daan na ito. Kahit ako, pakiramdam ko walang patutunguhan. Kainis. Naiampas ni Bernard ang dalang kahoy sa kalsada dahil sa pagkainis niya. Pero wala tayong choice. Maglakad na tayo. Kapag talaga ako nakakita ng aswang, ay nako, tutusukin ko yung katawan niya hanggang sa magkabutas-butas gamit itong kahoy na dala ko. Sabi pa niya habang naglalakad. Ang bakasyon natin papuntang Leyte, nauwi sa lugar ng mga aswang. Hindi ako papayag na magtagal dito, no? Dapat makalis tayo kagad
para maituloy natin yung bakasyon na yun. Kinuha ni Adrian ang kanyang cellphone sa bulsa para tingnan kung may text o missed call. Talaga yatang minamalas tayo. Walang signal sa lugar nito. Oh. Bang klase. Para tayong nasa pelikula. Para tayong pumasok sa parallel world. Wala nang signal. Napatingin na rin ang dalawa sa kanilang cellphone, kaya naniwalang wala nang ang signal sa lugar na yon. Habang naglalakad sila, isa-isa na silang nayayamot. Mainit na ang sikat ng araw dahil magtatanghali na. Nauuhaw na rin sila at nagugutom. Kaya ang paglakad nila ay pabagal na ng pabagal. Napahinto si Adrian nang makita niya ang isang taong nagbibisikleta. Naka-long sleeve ito ng damit, naka-jogger at nakasombrero pa. Kaya hindi niya makita kung normal na to o aswang din ito. Pero dahil sa gutom at uhaw, sinigawan niya ito. Manong! Yuhu! Tao po! Kaagad naman siyang pinigilan ni Bernard. Uy, tigilan mo nga yan. Baka mamaya aswang yan. Ayos lang kahit aswang siya. Nag-iisa lang naman siya. 3 tayo. Pero kung hindi siya aswang, makikinom lang tayo. Tingnan nyo, may bote ng tubig sa basket ng bike niya. Sagot ni Adrian. Muli niyang tinawag ang nagbibisikleta nang tumapat ito sa kanila. Napahinto ito at tumingin sa kanila. Dali-daling lumapit sina Adrian at Bernard, pero naiwan si Paul sa kinatatayuan niya para matyaga ng taong yon. Nang magtanggal na ng sombrero ang tao, nakita nilang isa itong matandang babae. Nasa mahigit 50 na ang edad nito, pero malakas pa ang pangangatawan. Naku, akala ko po lalaki kayo. Sorry po ako nga po pala si Adrian. Naligaw po kasi kami dito Tapos nawala pa yung sasakyan namin. Pero ang gusto lang po sana namin makikiinom. Pwede po bang bawasan yung tubig nyo? Medyo nailang pa ang dalawa nang tingnan sila ng matanda. Pakiramdam nila ay hinahanapan sila ng bakas ng pagiging aswang. Hindi po kami aswang. Mga normal na tao po kami. Kayo po ba? Baka po aswang kayo. Sana naman may iba kaming tao na makilala dito sa lugar na ito at hindi puro aswang lang. Mula nang maligo kami dito, puro aswang na lang yung nakakaharap namin kayo po, tao po ba kayo? Yung normal na tao Tanong ni Adrian habang tinitingnan ng mata ng matanda. Sa bagay, hindi naman baliktad yung refleksyon ko sa mata ninyo. Kaya ibig sabihin, tao kayo. Hindi sumagot ang matanda. Bumaba ito sa bike at ibinigay ang tubig kay Adrian. Bago siya uminom, ay muli niyang tiningnan ng matanda. Uminom ka na. Hindi ako aswang. Magkapareho lang tayong normal na tao. Sabi ng matanda. Napangiti si Adrian at tinungga na ang bote ng tubig. Pagkainom ay inabot niya ang bote kay Bernard para ito naman ang uminom. Napatingin si Adrian sa kanyang tabi. Hindi niya napansin na naroon na si Paul. Bakit kayo nandito sa lugar ng mga aswang? Tanong ni Paul sa matanda. Pareho lang tayo ng dahilan. Sagot na matanda. Ganon na po kayo katagal dito? Tanong naman ni Bernard pagkainom ng tubig. Hindi ko na alam. Walang kalendaryo sa baryo. Pero palagay ko mag-iisang buwan na kami dito. Kayo? Ibig sabihin hindi po kayo nag-iisa? Nagtatakang tanong ni Adrian sa matanda. Nasan po yung mga kasama nyo? Gusto ba ninyong sumama sa bahay? O gusto niyong umalis na lang dito? Nagkatinginan ng tatlo sa sinabi ng matanda. Bakit? Ayaw niyo po bang umalis kami dito? Tanong ni Bernard. Hindi ko pwedeng iwan ang anak kong babae at ang aking apo. Nasan po sila? Bakit hindi nyo nalang po isama? Mukha namang patakas na rin kayo Tanong ni Adrian. Bihag kami ng mga aswang. Lumabas lang ako para kumuha ng halamang gamot. May sakit kasi ang apo ko. Sagot ng matanda.
Umalis na kayo dito. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Mamayang gabi, kapag nakita kayo ng mga aswang, tsak, gagawin kayong hapunan. Sa gabi sila kumakain ng tao. Eh bakit po kayo? Hindi pa nila kinakain. Usisa ni Adrian. Iba ang gusto nilang kainin, kaya umalis na kayo. Muli nang sumakay ang matanda sa kanyang bike. Paalis na ito nang pigilan nito ni Paul. May kailangan ka pa ba? Nasaan po ang anak at apo ninyo? Kukunin ko sila para sabay-sabay na tayong umalis sa lugar na ito. Hindi na tayo dito makakaalis. Magiging pagkain na lang nila tayo. Saad ng matanda. Pero kung makakatakas pa kayo, gawin nyo na. Bakit ito ang direksyon na tinatahak nyo? Papunta ito sa baryo ng mga aswang. Nakakabali kayo ng daan. Sabi na naligaw na naman tayo. Sinundan na naman kasi natin si Bernard Di ko talaga alam kung paano kang naging driver. Angal na naman ni Adrian. Iniwan na sila na matanda at nagtuloy na ito sa pupuntahan. Hindi ko maintindihan ang sinabi ng matanda Hindi sila makakalis kasi biyag sila ng mga aswang. Bakit? Tapos hindi sila kinakain? Bakit uli? May kakaiba dito Sabi ni Bernard. Pero ano man ang kakaiba doon, umalis na lang tayo dito. Pabayaan na natin sila. Ayaw naman yata nila umalis dito Saad ni Adrian na pakbang ng paalis. Mauna ka na umalis. Sagot ni Paul. Dahilan para mapahinto si Adrian sa paglalakad. Puro sila babae at bata ang isa. Paano silang lalaban sa mga aswang na yun? Kung meron man dahilan kung bakit hindi sila kinakain ng aswang, malalaman natin yun. Hihintayin ko ang pagbabalik ng matanda. Isasama ko sila sa pag-alis natin dito. Ako rin! Sigunda ni Bernard. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan ng taong kagaya ko. Tapos ako, makakatulog na ng mahimbing pag-uwi. Tapos mananaginip ako gabi-gabi sa kung anong nangyari sa kanila. Napasigaw na lang si Adrian sa pagpapasya ng dalawang kaibigan. Ano ba kayo? Ang hilig niyong pumasok sa gulo. Talaga naman Naupo sila sa gilid ng kalsada habang hinihintay na bumalik ang matanda. Yamot na yamot si Adrian pero wala siyang magawa dahil ayaw naman niyang umalis na mag-isa. Tirik na ang araw nang bumalik ang matanda. Tiningnan nila ito pero lumagpas lang. Nang ilang metro na ang layo, inihinto na matanda ang bike. Pagkatapos ay nilapitan sila nito habang itinutulak na lang ang bisikleta. Bakit hindi pa kayo umalis? Tanghali na. Tumayo si Paul at sinagot ang matandang babae. Hindi po namin alam ang bahay niyo kaya naghintay kami. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Opo, tama ang sinabi niyo, Manang. Nasisiraan na talaga ng ulo itong mga kaibigan ko. Isasama daw po kayo sa pag-alis namin sa lugar na ito. O di ba? Sino mag-iisip ng walang kwentang planong yun? Sagot ni Adrian. Ikaw lang ang hindi marunong mag-isip. Sagot na matanda kay Adrian. Desidido na ba kayo sa plano niya? Hindi kayo magsisisi kahit mamatay pa kayo? Tanong na matanda na tinunguan naman ni Paul. O sige, umuwi na tayo para makakain na kayo. Mukhang gutom na kayo. Naririnig ko na ang tiyan niyong panay ang tunog. Ayan, may maganda rin akong narinig. Sumigla-bigla ang katawan ni Adrian nang makarinig ng pagkain. O tayo na, uwi na. Kagabi pa ako walang kain Halos 30 minutong paglalakad ng marating nila ang baryo. Lumang baryo pa ito dahil ang mga kubo ay gawa sa pawid, kugon at kawayan. Napahawak si Adrian sa braso ni Bernard nang makita niya ang matatalim na tingin ng mga taong nasa labas ng bahay. Nang makita sila ng mga ito, ay nagsihintuan sa kanilang ginagawa at tiningnan sila na parabang ayaw maalis ang tingin sa kanila. Inihahatid sila ng tingin habang naglalakad. Nakakatakot naman ang mga itsura nila. Hindi na nga ngumingiti, ang pupula pa ng mga mata na parabang hay sa kakasinghot.
Mga adik ba yan? Bulong ni Adrian. Iginala pa niya ang tingin sa paligid. Lalo siyang kinilabutan nang makitang pati ang mga bata ay ganun din ang itsura. Pero mas nakakatakot yung mga bata dito. Oh. Bakit hindi nila tinatago yung kanilang pangil? Hindi ba sila naturuan ng mga magulang nila na tamang pagngiti? Hoy, tumahimik ka na nga. Baka mamaya dahil sa daldal mo mapaaga yung kamatayan natin. Saway ni Bernard. Normal nila yan. Pero kapag ganitong may araw, mahihina sila. Hindi sila aatake dahil alam nilang wala silang lakas. Sabi ng matanda. Kung ganun, dapat pala natin silang atakihin kasi wala silang laban. Sabi pa ni Adrian. Hindi yung ganun kadali, no? Para kang sumuong sa kumpul ng mga bubuyog. Wala nga silang lakas pero hindi ibig sabihin wala silang laban. Kapag nagtulong-tulong sila, para lang tayong langgam na tinapakan. Tingnan nyo, napakarami nila dito at lahat sila aswang, pati na yung mga bata. Paliwanag ni Paul. Nahihiwagaan talaga ako sa iyo, Paul. Parang nakarating ka na dito Nabasa mo rin ba yan sa Google? Sabi ni Adrian. Nandito na tayo. Sabi ng matandang babae nang huminto sila sa tapat ng isang kubo. Lydia, buksan mo ang pinto. Utos nito sa anak na nasa loob. Nang magbukas ng pinto ang babae, tumambad sa paningin nila ang maumbok nitong tiyan. Ha? Buntis ka? Nagtatakang tanong ni Adrian. Pumasok na muna tayo sa loob at doon na mag-usap. Sabi ng matanda habang itinutulak silang papasok ng kubo. Nakita ko sila sa kalsada kanina. Naniligaw sila. Sabi ng matanda sa anak niya kahit hindi pa ito tinatanong. Ipaghanda mo nga sila ng pagkain. Kagabi pa raw sila hindi kumakain. Kaagad naman naghanda ng pagkain si Lydia at sabay-sabay na silang kumain ng pananghalian. Kung buntis si Lydia, bakit hindi kayo sinasalakay ng mga aswang? Nagtatakang tanong ni Bernard. Hindi sila kumakain ng sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Tingin ko, inaantay nilang maipanganak ang bata. Sagot ng matanda. Bakit? May ganun palang aswang? Hindi makapaniwalang sabi ni Adrian. May ginagawa po ba silang kakaiba dito sa lugar na ito? Yung tingin nyo pagdadausan ng ritual? Seryosong tanong ni Paul sa matanda. Nag-isip naman ang matanda sa tanong na yon, saka sumagot. Oo, tama. Napansin kong may pinagkakaabalahan sila. Doon sa may ilog, nang minsan kumuha ko ng tubig na inumin. Parang may ginagawa silang altar doon. Mukhang balak nilang ialay magiging anak ni Lydia, kaya hindi nila kayo sinasaktan. Biniyag kayo dahil may gagawin silang ritual. Ginagawa yun sa kabilugan ng buwan. Hindi nila hinihintay na makapanganak si Lydia. Hinihintay nila ang tamang oras ng pagdiriwang. Paliwanag ni Paul na lalong ipinagtaka ni Adrian. Hindi na nakapagsalita si Adrian. Napatingin na lang siya kay Paul. Sobra na siyang nagtataka kung bakit napakarami nitong alam sa mga aswang. Huwag mo akong tingnan na parang masama akong tao Marami lang akong alam. Sabi pa ni Paul nang mahuli niyang nakatitig sa kanyang kaibigan. Kaunting-kaunti na lang mapagkakamalan ka na niyang aswang Pabirong sabi ni Bernard. Kapag nagsaaswang ako, uunahin kong kainin ang mata ni Adrian. Sabi ni Paul, dahilan para kahit papaano ay magtawanan sila. Maya-maya ay umingit ang batang natutulog lang ng mahimbing sa higaan. Nilapitan nito ng matandang babae. Lydia, idarang mo sa apoy ang mga dahon na kinuha ko. Pagkatapos ay itapal mo sa noo ni Yoyong. Utos nito sa anak. Bakit po? Ano pong sakit ng apo nyo? Tanong ni Bernard. Ilang araw na siyang nilalagnat. Sagot na matanda. Naku, hindi po pwedeng padahon-dahon lang. Tumayo si Bernard at may kinuha sa kanyang bag.
Iniabot niya ang gamot sa matanda. Ito po, ipainom niyo po yung gamot na yan. Oh, bakit may dala kang gamot? Tanong ni Adrian. Palagi ako may dala kahit saan ako magpunta. Kagaya ng asin mo, palagi mo rin dala, di ba? Anong oras pala tayo aalis? Tanong uli ni Adrian. Nanahimik silang lahat at nagkatinginan na lang. Kailangan muna nating pagplanuhan ngayong gabi. Kailangan bukas ay makaalis na tayo dito. Sagot ni Bernard. Hapon na, napansin nilang naggagayak ang matanda. Naglalabas ito ng mga dahon mula sa bag. Iniligay niya ito sa bangang may tubig at ginumos para kumatas. Ano po bang ginagawa niyo, Manang? Tanong ni Adrian. Nanagoreng ang itawag mo sa akin. Alaman itong panlaban sa aswang. Kalampinay ang tawag dito. Nakita kong may mga tumutubo sa pinuntahan ko kanina kaya kumuha ako ng marami. Nandito kayo ngayon sa bahay kaya tiyak, susugod sila mamayang gabi. Kailangang maging handa tayo sa pakikipaglaban. Tulungan niyo kung ikalat ito sa buong bahay, itong mga halaman na ito. Ibinigay ng matanda kay Adrian ang bag na naglalaman pa ng ilang mga halaman. Pinagtulungan naman ni Adrian at Bernard na isabit at isuksok sa buong kubo ang halaman. Pati sa bubong ay naglagay rin sila. Dinamihan nila ang paglalagay ng halaman sa pintuan at pintana. Nang matapos na, ay napansin ni Adrian na wala naman si Paul. Oh, nasaan na yung isang yun? Tanong niya kay Bernard. Nagpaalam sa akin, hanap daw siya ng masasakyan natin bukas. Sabi niya, baka raw nandito yung kotse. Ano? Lumakad siya mag-isa? Nag-aalalang sabi ni Adrian. Hindi mo naman sinabi na gusto mo pa nang sumama sa kanya eh. Dapat sa'yo na siya nagpaalam kanina. Kantsaw ni Bernard. Sumapit na ang gabi at hindi pa rin bumabalik si Paul. Oh, bakit ang tagal nun? Gabi na. Baka mamaya lapain na lang siya ng mga aswang sa labas. Nagtatapang-tapangan ba siya? Inis na sabi ni Adrian na may halong pag-aalala. Di sundan mo kaya? Sabi naman ni Bernard. Ano? Ako lang? At ngayon pa talaga ako palalabasin kung kailang gabi Hindi ba active na yung mga aswang kapag gabi? Panay ang tingin ni Adrian sa kanyang cellphone. Kakainis. Wala pa namang signal dito. Paano natin siya makukontak? Walang saysay ang load sa ganitong lugar Napapaisip na rin si Bernard sa kaibigan. Pero hindi niya maiwan ang mga kasama, lalo na at may buntis. Hanapin niyo na kaya? Utos sa kanila na matanda. Hindi po namin kayo pwedeng iwan dito Sagot ni Bernard. Ilang araw at gabi na kaming nandito at hindi pa kami namamatay. Pero ang kasama niyo, tsak, buto na lang ang matitira sa kanya kapag nasukol siya ng mga aswang. Para niyang ipinain ang sarili niya para maging pagkain. Inabutan sila ng matanda ng ilang halamang panlaban sa mga aswang. Ito, dalhin niyo ito. Hindi na lang kayo malalapitang hanggat meron kayo nito. Sige na, umalis na kayo at bumalik din kayo kaagad. Nakumbinsi sila ng matanda. Pero bago lumabas ng kubo, ay narinig na nila ang pag-atungal ng ilang aswang sa labas. Sumilip si Bernard sa siwang ng dingding. Naku, hindi na tayo makakalabas. Nakapaligid na sila dito sa kubo. Ang dami nila. Patay na. Ngayon pa talaga umalis si Paul Napakapasaway talaga niya. Sabi ni Adrian. Nakasilip na rin siya sa siwang ng dingding. Binalot na naman siya ng takot nang makitang may tumalon na aswang sa bubong. May nasa bubong na! Napatingala siya sa bubong nang marinig niya ang pagtapak ng aswang. Sinundan niya ng tingin ang bawat yabag nito. Napasigaw siya nang makitang malakas na sinuntok ng aswang ang kugon ng bubong at lumusot na ang kamay nito papasok. Kaagad niyang hinambalos ng kahoy ang kamay ng aswang.
Napatingin siya kay Bernard dahil may hinahampas na rin itong aswang na pilit sinisira ang dingding para lang makapasok. Nagkabutas-butas na ang kubo pero hindi magawang makapasok ng mga aswang dahil sa mga halamang nakasabit sa palibot. Galit na umatungal ang mga aswang sa labas. Hindi sila basta-basta makakapasok dito dahil sa kalampinay. Kaya wag na kayong lumabas. Sabi ng matanda. Pero si Paul, Nag-aalalang sabi ni Adrian. kahit madalas kami nag-aaway nun, ayoko pa rin mapahamak ang mokong na yun. Napasilip silang lahat sa butas ng dingding nang marinig nilang umaatungal sa sakit ang mga aswang na parabang may nambubugbog sa kanila. Ano yun? Tanong ni Bernard nang makita ang isang mabalahibong halimaw. Kamukha ito ng isang orangutang na may mahabang tenga. Malaki at mabilog ang mata at may mahaba't matutulis na pangil at kuko. Napakalakas nito at nagagawa niyang ibalibag ang mga aswang. Anong klaseng halimaw yan? Bakit niya nilalabanan ng mga aswang? Kung kalaban siya ng mga aswang, aba, kakampi natin siya. Sabi naman ni Adrian. Pinanood nila ang halimaw na nakikipaglaban sa mga aswang. Lalo silang nasindak nang makita nilang winawakwak ng halimaw ang tiyan ng aswang at kinakain ang laman loob nito. Gutom na gutom ito at lahat ng mahablot niyang aswang ay kanyang kinakain. Pinagtulungan ito ng mga aswang dahil sa galit sa pagpatay sa mga kasamahan, pero hindi nila nagapi ang halimaw dahil isang suntok lang sa kanila ay tumitilapon sila. Hindi rin iniinda ng halimaw ang atake ng mga aswang. Hindi bumabaon ang kanilang mga kuko at pangil dahil sa kapal ng balat nito. Kumakain siya ng aswang. Ibig sabihin, hindi natin siya kalaban. Kalaban siya ng mga aswang. Kasi tingnan mo, kinain niya lahat. Sabi ni Bernard. Sige na, magkaya kayo. Kailangan na nating umalis dito bago pa niya tayo kainin kapag ubos na yung mga aswang. Habang abala ang mga aswang sa pakikipaglaban sa halimaw, kailangan na natin makatakas. Sabi uli ni Bernard. Kinuha niya agad ang bata at ibinaba niya ito sa kanyang likod. Itali mo siya sa katawan ko para hindi siya maulog. Utos niya kay Lydia. Dali-dali namang sumunod ang babae. Naggayak naman ng mga bibit-bitin sina Adrian at Nana Goring. Kanya-kanyang silang tali ng kalimpinay sa katawan. Nang makapag-ayos na sa sarili, ay dahan-dahan silang lumabas ng bahay. Dumaan sila sa likod para hindi makita ng mga aswang. Naglakad sila sa gilid. Iniwasan nila ang mga aswang. Talasan niyo yung mga paningin at pakiramdam niyo Tayo lang ang tao dito. Ibig sabihin, lahat sila aswang. Kaya kapag may lumapit hampasin niyo kagad. Huwag kayong magdadalawang isip na patayin sila. Kaysa tayo ang mapatay nila. Utos ni Bernard. Parang dumadagungdong sa kaba ang dibdib ni Adrian. Habang tumatakas sila, nanginginig ang kamay niyang nakakapit kay Lydia. Nakita niyang mas matapang pa sa kanya ang babae, pati ang ina nito. Medyo nakaramdam siya ng hiya, pero hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang tuhod habang sila ay naglalakad. Muntik na siyang mapasigaw nang biglang may humarang sa daraanan niya. Pinagpupupokpok niya ito ng kahoy hanggang sa humandusay sa lupa. Nagdadalawang isip pa siya na itarak ang tulis ng kahoy sa katawan ng aswang dahil hindi naman niya naranasan ng pumatay. Pero nagulat siya nang biglang hawakan ni Bernard ang kahoy na tangan niya at itinarak sa katawan ng aswang. Huwag ka magdalawang isip. Kapag hinayaan mo silang mabuhay, babalikan nila tayo at katapusan na natin yun. Naintindihan mo ba? Galit na sabi ni Bernard na tinunguan naman ni Adrian. Tayo na! Lakad na! Si Paul! Nanginginig ang boses ni Adrian nang banggitin ng kaibigan. Makakahabol siya. Naniniwala ko doon. Sagot naman ng matandang babae. Unahin na muna natin ang ating mga sarili. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Napahinto sila at nagtago sa likod ng isang kubo. Nakita nilang nagtatakbuhan ng mga aswang sa kanilang pinanggalingan.
Talagang pinagtutulungan nila ang halimaw na yon. Sabi ni Bernard. Nang makalagpas na ang mga aswang, nagpatuloy uli sila sa paglalakad. Nagulat sila nang biglang may nagdatingan na 5 batang aswang. Nakangisi ang mga ito. Nagliliyab sa pula ang mga mata nila. Nakaamba ang mga kamay nito na may mahahabang kuko. Mga bata lang kayo! Sabi ni Bernard. Pero nang hampasin na niya ang mga ito ng kahoy na dala niya, ay bigla na lang tumalo ng mga bata. Nagpalipat-lipat sila ng pwesto hanggang sa malito na sila kung saan hihinto ang mga ito. Hanggang sa makita na lang ni Adrian na nakakagat na sa braso niya ang isang batang aswang. Ako talaga una mong kinagat ha. Pinagpipipitik niya sa mata ang batang yon, pero lalo lang nitong binaon ang pangil. Napilitan na siyang dumakot ng asin sa kanyang bulsa at inihilamos sa mukha ng batang aswang. Galit na galit ang bata. Binitiwan siya nito. Parang hindi ko kayang manakit ng bata, kahit aswang pa siya. Napatingin siya kay Bernard at nakita niyang napatay na nito ang ibang batang aswang. Nagulat na lang siya nang habultin sa kanya ni Lydia ang kahoy at itinapat sa batang aswang na pasugod sa kanila. Nanlaki pa ang mata ni Adrian nang natusok ang bata sa tulis ng kahoy at dire-diretsyong nabutas ang tiyan nito. Mabilis na hinugot ni Lydia ang kahoy at ibinalik sa kamay ni Adrian. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin sa kahoy na may bahid na ng dugo. Iniwasan pa ni Adrian ang mga bangkay ng bata habang naglalakad. Iniisip niya na baka magkamalay pa ito at habultin ang kanyang paa. Sa kakatingin niya sa mga bangkay, ay bigla na lang may humawak sa kanyang liig. Naramdaman niyang bumaon na sa kanyang balat ang matulis nitong kuko. Magkatapat na ang mga mata nila ng aswang at nasusuka siya sa mabaho nitong hininga. Tinadyakan niya ito at pagkatapos ay pinaghahampas ng kahoy bago pa makatayo. Hindi niya tinitigilan hanggang sa makita niyang tumatagas na ang dugo nito sa ulo. Nakita niyang may susugod na aswang kay Bernard mula sa kaliwa. Kaagad niyang sinugod ang aswang at hindi sinasadyang naitarak niya ang tulis ng kahoy sa tiyan nito. Umangil pa ang aswang bago ito malagutan ng hininga. Nakapatay ako ng aswang. Nauutal niyang sabi. Good! Congrats! Sabi nilang ni Bernard sa kanya. Nang mapansin nilang may mga aswang pang tumatakbo sa gawin nila, kinabahan na si Bernard. Natunugan na nila ang pagtakas natin. Kailangan na natin tumakbo. Sabi niya. Bilisan ninyo at huwag niyong hayaan na lumaki ang agwat ko sa inyo ha. Bilin pa niya. Walang lingon-lingon ang pagtakbo nila hanggang sa marinig nilang nadapa ang matandang babae. Kaagad na sumigaw si Lydia. Pilit nitong pinatatayo ang ina dahil malapit na itong maabutan ng mga aswang. Naiiyak na si Lydia. Gusto na niyang takbuhin ng ina pero pinigilan siya ni Bernard. Nagulat pa si Bernard nang biglang tumakbo si Adrian para saklolohan ng matanda. Sumisigaw siya habang tumatakbo. Nang makalapit na sa matanda, ay iwinasiwas nito ang kahoy para hindi makalapit sa matanda ang aswang. Wala kayong masasaktan sa amin. Wala kayong makukuha sa amin. Kahit isa. Papatayin ko kayong lahat. Nana Goreng, tumayo ka na at tumakbo. Bilisan niyo po. Nangangawit na ako sa pagwasiwas nitong kahoy. Pinaghahampas ni Adrian ang mga aswang. Pero wala naman siyang tinatamaan sa mga ito dahil nakapikit niya itong ginagawa. Napapagod lang siya at nakakuha ng pagkakataon ng mga aswang na sugurin siya ng sabay-sabay. Langya! Tapang-tapangan yan! Sigaw ni Bernard. Tayo! Lumabang ka! Utos niya sa kaibigan nang makitang nabuwal na ito sa lupa. Hindi naman siya makasugod dahil may nilalabanan pa siyang aswang. Hirap siyang kumilos dahil may mga karga siyang bata. Maya-maya ay dumating na si Paul at sinakluluhan si Adrian. Pinagsusuntok niya at pinagsisisipa ang mga aswang. Binabalian pa niya ito ng likod pagkatapos ay ibinabalibag. Nang makita ng mga aswang ang lakas ni Paul, isa-isang nag-atrasa ng iba.
Iniabot ni Paul ang kamay sa kaibigan para alalayan itong tumayo. Muntikan na ako mahuli. Magiging pagkain ka na sana ng mga aswang. Maswerte ka pa rin at naabutan pa kitang humihinga. Saan ka ba nang galing? Bakit bigla ka na lang nawala? Magisya ka ba? Inis na sabi ni Adrian. Nakita ko na yung kotse, pero may isa pang kotse doon. Pwede natin gamitin. Tara na, punta na natin. Sabi ni Paul. Sama-sama nilang pinuntahan kung nasaan ang sasakyan. Bakit ang dami sasakyan dito? Tanong ni Adrian. Mukhang kinukuha talaga nila ang mga sasakyan para hindi makalis ang mga bibiktimahin nilang naliligaw dito. Sa dami niyan, marami na silang naging biktima. Alin dyan ang pwede natin gamitin, Paul? Ito, bilis sakay na. Sabi naman ni Paul, pagkalapit niya sa isang itim na kotse. Gumagana pa ba yan? Para magkakaalasa na yung itsura eh. Sabi ni Adrian na makitang wala ng mga pinto ang kotse at yupi na rin ang bubong nito. Ibinaba ni Bernard ang karga niyang bata at ibinigay ito kay Lydia. Pinuntahan niya ang sasakyan at tiningnan ito. Kaya pala sinasabi mo gumagana kasi may susing nakakabit eh. Sabi ni Bernard. Bago niya subukang paandarin ang itim na kotse, ay naghanap pa siya ng ibang sasakyan na pwedeng gamitin. Wala na ngang iba. Sira na ang lahat ng makina at wala na rin gasolina. Ito na lang ang matino sa lahat. Gigil na sabi ni Paul. Wala nang nagawa si Bernard dahil wala na rin siyang makitang sasakyan. Binalikan niya ang kotse at pinaandar na ang makina nito. Pinainit niya muna ng bahagya pagkatapos ay pinatakbo ng kaunti. Sakay na kayo! Sabi niya sa mga kasama. Dali-dali silang sumakay. Sa una na nila pinasakay ang matanda para makarga nito ng maayos ang apo. Nagsiksika naman ang tatlo sa likod. Pinagitnaan ni Paul at Adrian si Lydia. Sandali lang! Pigil ng matandang babae kay Bernard bago nito paandarin ang sasakyan. Oh, bakit po? May naiwan po ba kayo? Tanong ni Bernard. Inilabas na matanda ang 2 boteng plastik. Naglalaman ng likidong may kulay. Yan yung pinigaan nyo na halaman kanina? Ano pong gagawin dyan? Ipaligo niyo sa sasakyan bago tayo umalis para hindi tayo gaanong malapitan ng mga aswang. Yan din po yung sinabi nyo kanina eh. Pero hinabol pa rin tayo kahit na may mga nakasabi tayo sa katawan. Angal naman ni Adrian. Wag na, umalis na tayo dito. Ibuhos na lang yan kapag may mga aswang na sumusugod para sigurado mapakinabangan. Kaysa naman itapon lang isa sa sasakyan, matutuyo lang yan ng hangin. Andar na! Sigaw ni Paul. May point ka, Bards. Okay, kapit na tayo. Sabi naman ni Bernard. Pagkatapos ay pinaharurot na ang sasakyan. Nang makabalik na sila sa kalsada, naagaw nila ang atensyon ng mga aswang dahil sa ingay ng makina at tambutso. Ala, sige, habol! Maangas na sigaw ni Bernard sa mga aswang na tumatakbo. Adrian, maging alerto ka ha. Punin mo ito. Iniabot niya ang baril sa kaibigan. Siguraduhin mong wala ka masasayang na bala ha, dahil last na yan. Bakit mo sa akin ibinigay? Paano ba ito gamitin? Kalabitin mo lang ang gatilyo, siyempre. Sagot ni Bernard. Ibinigay naman ni Adrian ang baril kay Paul. Ikaw na lang ang gumamit nito. Malay ko ba dyan? Kaya mo bang makipagsuntukan kapag may... Natigil sa pagsasalita si Paul nang biglang may lumagapak na aswang sa bubong ng sasakyan. Kapag ganyang may aswang sa malapit, mag-focus ka sa malayo. Ako ang bahala sa sasampa sa kotse. Hinablot niya ang paa ng aswang na nasa bubong at maraas niya itong inihulog. Mahigpit naman nakakapit ang isang kamay ng aswang sa bubong ng kotse habang ang isang kamay ay pilit na kinakalmot si Paul. Matigas ka ha? Sa galit ni Paul, pinahaba niya ang kanyang kuko at ibinaon sa binti ng aswang. Umatungal ang aswang at nakabitaw sa pagkakakapit. Nablot na ito ni Paul at pilit na inihuhulog. Nanlalaki naman ang mata ni Bernard nang masaksihan niya ang nangyari nang tumingin siya sa side mirror. Kitang-kita niya rin na nagkulay pula ang mata ni Paul. Iniwas niya ng tingin ng ilang sandali pagkatapos ay muling tiningnan ng kaibigan.
Namaligmata lang yata ako kanina. Sabi niya at tumutok na sa pagmamaneho. Halos awayin naman ni Adrian ang baril dahil hindi niya alam gamitin. Nakailang kalabit na siya pero hindi niya napupuruhan ng aswang na tinatarget niya. Napatingin silang lahat kay Bernard nang ihinto niya ang sasakyan. Sa unahan! Sabi nito. Ibinaling nila ang tingin sa unahan ng kalsada at nakita nila ang mga aswang na nakaabang sa kanila. Kapag ipinilit ko, baka masira na naman tayo ng sasakyan. Sabi pa niya. Eh di barilin mo sila, Adrian. Para kahit paano mag-alisan sila. Utos ni Paul. Iyari ha. Hindi nga ako asintado Hindi mo kailangan asintahin. Basta barilin mo lang. Sigaw ni Paul. Dahilan para mataranta si Adrian. Inilabas ni Adrian ang kalahati ng katawan sa pinto ng sasakyan at saka inasinta ang mga aswang. Kinalibit niya ng paulit-ulit ang gatilyo ng baril hanggang sa maubusan na ito ng bala. Nang magsialisan na ang mga aswang, muling pinaandar ni Bernard ang sasakyan. Pero kahit anong tapak niya sa acceleration, ay hindi umaalis sa kinalalagyan ng sasakyan. Oh, anong nangyari? Bakit hindi makaalis? Napalingon si Paul sa likuran ng sasakyan at nakita niyang pinipigilan ng mga aswang ang kotse. Naku naman Ang tigas ng bungo ng mga ito Bumaba siya ng sasakyan para harapin ang mga aswang. Umalis na kayo! Ako nang bahala dito! Hahabol na lang ako sa inyo! Utos niya sa mga kasama. Na naman? Tapos anong oras ka na naman darating? Angal na naman ni Adrian. Bumaba na rin ito ng sasakyan at matapang na tumayo sa harapan. Sa likod ka, Paul! Ako, dito sa harapan! Sigaw niya. Ayos! Tumatapang na yung duwag kong kaibigan Nakangiting sabi ni Bernard. Sinalubong ni Adrian ang mga aswang na lumulusob sa kanila. Hindi na siya natatakot na itarak sa katawan ng mga ito ang tulis ng kahoy na kanyang sandata. Tuwang-tuwa naman si Bernard habang pinapanood ang pakikipaglaban ni Adrian. Sigaw pa siya ng sigaw para ganaan sa pakikipaglaban ang kaibigan. Napalingon naman siya kay Paul na bugbog na ang mga aswang sa likuran nila. Sinimulan na ulit paandarin ni Bernard ang sasakyan. Nilagpasan na niya si Adrian pero hinabol naman sila ng mga aswang. Hindi kayo makakalapit sa amin! Sigaw na matandang babae habang binubuhusan nito ng likidong dala ang mga aswang na nagtatangkang sumabit sa sasakyan. Ibinigay pa ng matanda ang isang bote sa kanyang anak para isaboy din sa mga aswang na nasa gawin nito. Umaatungal ang mga aswang kapag nababasa sila ng tubig na yon. Pabisaan din pala ang tubig na yun Akala ko pampaligo lang ng sanggol. Ay mga daon-daon, pampaligo rin pala ng mga aswang. Tumatawang sabi ni Bernard. Nang medyo nakalayo na sila sa mga aswang, inihintunan niya ang sasakyan para hintayin ng mga kaibigan. Nakita niyang tumatakbo ng palapit sa kanila si Adrian. Kinawayan niya ito at sinabing bilisan ng pagtakbo. Si Paul! Tanong niya pagkalapit ng kaibigan. Humihingal na naitukod ni Adrian ng mga kamay sa magkabilang tuhod. Binawi muna niya ang paghinga bago sumagot. Susunod daw siya. Pinaunan niya lang ako. Iniwan mo talaga? Galit na sabi ni Bernard. Pabalikan na sana niya ang kaibigan nang hawakan siya ni Adrian sa braso. Wag na, kaya niya yun. Anong pinagsasabi mo? Ang dami niyang kalaban dun Itinuro pa ni Bernard si Paul na kinukuyog ng mga aswang. Hindi siya makakakilos kapag nandun tayo. Seryosong sabi ni Adrian. Pabayaan na natin siya sa diskarte niya. Alam niya ang kanyang ginagawa. Hintayin na lang natin siya dito. Nagngingit-ngit sa galit si Bernard nang hawakan ito sa damit si Adrian. Halos mapunit ang suot ng kaibigan dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Maya-maya ay natigilan siya nang magsalita ang matandang babae. Anong nangyayari sa kanila? Tanong nito. Mula sa kanilang kinaroroonan ay nakita nilang tumilapon ang mga aswang na parabang pinagagisa ng mga ito nang lumitaw ang halimaw. Hindi ba yan ang halimaw na kumakain ng mga aswang doon sa baryo? Tanong na matandang babae.
Doon na naisip ni Bernard na hindi siya namamalikmata. Nang makitang humaba ang kuko ni Paul, ay namula ang mga mata niya. Kanina, nakita kong iba ang kulay ng mata ni Paul. Unti-unti ring lumabas ang kanyang pangil kaya sinabihan niya akong tumakbo na palayo. Hindi ko alam kung paano nangyari na nagkaganyan siya. Hindi naman siguro siya nahawa ng mga aswang, di ba? Sabi ni Adrian, habang pinapanood nilang nakikipaglaban ng kaibigan na naging halimaw na. Ayokong isipin pero naiisip ko pa rin ang mga mahiwagan niyang the moves eh. Natatandaan mo ba nung nasa kuweba tayo? Nawala siya at bumalik na buo pa rin ang katawan? Tapos ang dami niyang alam tungkol sa mga aswang. Hindi kaya aswang talaga siya? Hindi na kumibo si Bernard sa mga sinabi ni Adrian. Hinintay na lamang niya na makabalik si Paul. Hindi nila alam kung hahanga ba sila sa kaibigan dahil natalo nito ang mga aswang at ang ilan ay nagsiatrasa na dahil sa takot. Hindi nila alam kung katatakutan ba nila ang kaibigan matapos matuklasan ang lihim nito. Habang tinitingnan nilang naglalakad na papalapit si Paul, unti-unti itong nagbabalik sa anyong tao. Duguan ang kanyang katawan dahil sa mga natamong sugat at nadagdagan pa ng dugo ng mga aswang na kanyang napatay. Kitang-kita rin nila ang bibig nitong dinadaluyan pa ng sariwang dugo na kaagad namang pinahid ang binata. Napahinto sa paglalakad si Paul nang ilang dipa na lang ang agot niya sa mga kaibigan. Nakipagtitigan lang siya sa mga ito. Nagpapakiramdaman sila kung sino ang una magsasalita. Hanggang sa ngumiti na si Bernard at nilapitan ng kaibigan. Tinapik niya ang balikat ni Paul sa kinausap. Kahit ano ka pa, kaibigan ka pa rin namin. Iniligtas mo kami. Hindi ka nang iwan sa ere. Saka, hindi mo naman kami kakainin, di ba? Dahil kung hindi, umpisa mo na ang paglapas sa amin bago pa tayo makauwi. Natawa na lang si Paul sa sinabi ni Bernard. Ang totoo, hindi ko talaga gustong amoy ng mga tao. Napatawa na lang sila matapos yung sabihin ni Paul. Ayos, ligtas na tayo. Tara na, uwi na tayo. Bago pa makapagpahinga ang mga natitirang aswang at sumalakay uli. Sabi ni Adrian. Sumakay na sila sa sasakyan at binaybay ang mahabang kalsada hanggang sa maabutan nila ang hangganan nito. Nagbabaan sila matapos makita na wala ng ibang daan. Nagtataas ang puno at makakapal na damo ang nakikita nila sa kanilang harapan. Ano to? Bakit dead end? Sana tayo nito pupulutin? Nakakainis naman oh. Angal ni Adrian. Huwag niyong sabihin na babalik na naman tayo at pupunta tayo uli sa baryo ng mga aswang na yun. No way! Maghintay na muna tayo dito ng pagsikat ng araw, saka tayo mag-isip ng gagawin. Sabi ni Paul. Naghahanap na ito ng sasandalang puno. Ilang minuto lang ay humihilik na ito. Grabe, nakatulog na siya kagad. Sabi pa ni Adrian. Pagod na siya. Sa dami ba naman ng kanyang nakalabang aswang, ewan ko na lang kung hindi siya maubusan ng lakas. Sabi ng matandang babae. Hayaan nyo na muna siyang magpahinga. Pero in fairness sa ating lahat, siya talaga yung masasabing nagpiesta sa pagkain. Dami niyang nilapang na aswang eh. Sabi uli ni Adrian na pinagtawanan nilang lahat. Kanya-kanya na sila nang hanap ng mapupwestuhan para maidlip. Pero hindi naman makatulog si Bernard dahil sa malakas na hilik ni Paul. Nakipagkwentuhan na lang siya sa matandang babae dahil silang dalawa na lang din ang natitirang gising. Paano pala kayo naligaw sa lugar na yon? Papunta kami sa Leyte noon. Pinasusunod kami ng asawa ni Lydia sa isang resort. May business meeting ang asawa niya kaya sasabayan na rin namin ng bakasyon sana. Dire-diretso lang ang biyahe namin noon. Tapos bigla kaming ginulat ng may dumaang aswang sa harapan ng sasakyan. Naipreno ni Lydia ang kotse dahil akala niya tao ang nabangga niya. Doon na kami napalibutan ng mga aswang at dinala kami sa baryong iyon. Hindi kami makaalis dahil panay ang sakit ng tiyan ni Lydia. Hindi naman kami ginagalaw ng mga aswang. Hindi namin alam kung bakit. Siguro tama ang sinabi ni Paul na baka balak nilang ialay ang anak ni Lydia sa gagawin nilang pagre-ritual. Mabuti na lang talaga at dumating kayo.
dahil nauubusan na ako ng pag-asang makakaligtas pa. Abang nandun po kayo, may nakita ba kayong mga biktima pa nila? Madami, pero mga patay na nilang dinadala. Pinagsasalu-saluhan nilang lahat. Hindi ko alam. Meron pala talagang baryo ng mga aswang na nakakubli. Tapos, bigla na lang silang sasalakay para mambiktima. Akala ko talaga kwento lang sa internet yun eh. Totoo pala talaga mga aswang. Ibang klase sila. Napatingin si Bernard kay Paul na mahimbing nang natutulog. Nagseryoso ang mukha niya at napabuntong hininga pa. Siya ang patunay na mayroon talagang aswang na nabubuhay. Matatawag ko na ba siyang aswang slayer? Aswang eater siguro. Pero buti na lang talaga, aswang ang kinakain niya at hindi tao. Natatawang sabi ni Bernard. Kaya pala kahit anong aya namin ni Adrian sa kanya, kapag kakain na palagi siyang tumatanggi. Yung pala, iba yung pagkain niya. Napapaisip tuloy ako paano kaya kung wala siyang makitang pagkain? Ano kaya ang kinakain niya? Di tanungin mo siya. Sabi ng matandang babae. Ay, naku, wag na po. Hindi ko na pakikialaman ng personal niyang buhay. Natigilan ang pag-uusap nila nang biglang magsalita si Adrian. Wag po, wag po! Wag mo akong kainin! Hindi ako masarap, promise! Lalong natawang dalaga nang makita na nagsasalita si Adrian habang natutulog. Nananaginip siya ng aswang. Sabi pa ng matandang babae. Maya-maya ay nakaramdam na sila ng antok kaya naidlip na sila. Sabay-sabay silang nagising dahil sa gulat ng biglang makarinig ng busina ng sasakyan. Narinig niyo ba yon? Busina yun ah! May sasakyan dito! Ibig sabihin, nasa highway na tayo! Bulalas ni Adrian matapos maalimpungatan. Hinagilap niya kung saan ang gagaling ang ingay. Naririnig na rin nila ang ilang mga sasakyan na bumabiyahe. Dito, halika kayo rito! Tawag ni Bernard sa mga kasama. Tiningnan nila ang makapal na damo at mga baging na nakakapit sa mga punong nagsisiksika na mga pagtubo. Hinawi ni Paul ang mga damo gamit ang kahoy hanggang sa makasilip na siya sa kabilang bahagi ng lugar. Dito nga! Highway na sa kabila! Nakikita ko na yung mga sasakyan! Paano naman tayo makakadaan dyan? Tanong na matandang babae. Madali lang to. Kung walang daan, gumawa tayo. Sabi ni Paul. Sinimulan na niyang alisin ang mga damo para makagawa ng madadaanan. Tumulong na rin si Bernard at Adrian. Ayun! May daan na! Masiglang sabi ni Adrian nang mabitiwan na nila ang mga damo at makita ang maayos na highway. Mauna ka na, Adrian! Tapos abangan mo sila Nana Goring. Utos ni Bernard. Sumunod naman si Adrian pagkatapos ay isa-isa silang lumabas. Pagkalabas nila sa highway ay nagulat pa nang matandaan nilang doon nga ang lugar na yon kung saan sila lumiko at tuluyan ng naligaw. Napatingin pa sila sa pinanggalingan. Paanong nakalusot yung sasakyan natin sa kabila ng madamo at mapuno na daan na yun, no? Ibig sabihin kapag gusto nilang mambiktima, makakaroon ng kalsada yan? Nagtatakang sabi ni Bernard. Hayaan nyo na. Huwag na nating isipin ang mahirap isipin. Ang mahalaga, nakaligtas na tayo at makakauwi na rin tayo. Sabi naman ng matandang babae. Paano tayo makakauwi kung ang sasakyan natin nandun sa kabilang kalsada? Tanong naman ni Adrian. Huwag niyong sabihin na maglalakad tayo. No way! Masyado malayo, no? Wala naman kaming sinabi na maglalakad tayo ah. Sagot naman ni Paul. Pwede naman tayong pumara ng sasakyan at makisakay sa kanila hanggang sa may pampasaherong sasakyan na tayo makita. Oo nga, ito kasing si Adrian Ayaw gasgasan ng konti yung utak Isa sa uli yata nang walang gasgas yung utak niya. Kantsaw naman ni Bernard. O sige na, sige na. Ako na naman ang slow. Nakasimangot na sabi ni Adrian. Humilyera na silang tatlo sa kalsada at nagsimulang pumara ng sasakyan. Nakailampara na sila pero walang gustong magsakay sa kanila. Ang dudugis na kasi natin
Mukha tayong pulubi kaya siguro ayaw tayong hintuan. Sabi ni Bernard. Muntik na silang mawalan ng pag-asa nang may humintong isang van. Nagsigawan sila sa tuwa. Nakipag-usap sila ng maayos sa mga sakay ng sasakyan, kaya pinayagan silang maisakay. Bago pa umalis ang van, napalingon si Paul sa pinanggalingan nila dahil may naaamoy siyang aswang. Nakita niya itong nakasilip sa binutas nilang daan. Nanlilisik ang mga mata nito at galit na galit sa kanila. Muling nakahatak ng atensyon si Paul nang kausapin niya si Bernard. Di ba, Pards? Nabiktima tayo ng mga agaw kotse gang? Masyado silang madami at armado kaya ganito ang mga itsura natin. Pakindat-kindat pa si Bernard habang nagsasalita. Ha? Oo. Hindi na kami lumaban kasi may kasama kaming buntis at bata at saka matanda. Ay, salamat pala uli sa pagpapasakay niyo sa amin, ha? Sabi naman ni Paul. Mababait ang may-ari ng van kaya inihatid sila ng mga ito hanggang sa lugar na pwede na sila mag-commute. Bago sila maghiwa-hiwalay, pinahiram muna nila ng cellphone si Lydia para makontak ang kanyang asawa. Nagpasundo sila sa asawa niya sa lugar na yon. Pagkatapos makatawag, ay hinayaan na silang umalis. Sigurado pong kaya niyo na yan? Tanong ni Paul kay Nana Goreng. Oo, ligtas na sa lugar na ito. Susunduin naman kami dito ni Diego. Sagot na matanda. Salamat uli sa tulong niyo sa amin. Nakabalik pa kami ng buhay. Naku, wala po yun. Kahit naman po sino ang lalagay sa kalagayan namin ganun din po ang gagawin. O sige po, aalis na kami. Pagpapaalam ni Paul na tinanguan naman ng matanda. Hinitian naman niya si Lydia at tinaplos pa niya ang ulo ni Yoyong. Mag-iingat po kayo, ha. Aalis na po kami. Pagtalikod nila ay nag-aasar na naman sina Paul at Adrian. Kain kaya muna tayo ng lugaw para naman mainitan ni sikmura ko. Sabi ni Adrian. Oo nga, nagugutom na rin ako. Ikaw, Paul? Tanong naman ni Bernard. Ay, sorry, nakakalimutan ko. Sa atin palang tatlo ikaw ang busog. Baka hindi ka natunawan yan. Dami mo kaya kinain. Tumawa naman si Paul dahil nakakaisip ng kalokohan. Hindi na pala ako mahirapang makahanap ng pagkain. Alam ko na kung saan makakahuli na masarap. Pambira yan. Tara na nga, Adrian. Bilisan mo maglakad. Sabi ni Bernard. Napapangiti na lang si Paul dahil nakatagpo siya ng mga kaibigan na totoo natanggap ang kanyang pagkatao. Wakas.